Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbay ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ano nga ba ang sukatan? Ang isang tunay na matagumpay sa buhay. Marami sa panahon natin ngayon, no, lalo na po no, pagdating sa gobyerno, maraming lumalabas na korupsyon, no, lalo na itong nakaraang baha, no, habagat at bagyo ay talaga namang lumabas na yung pinagawa ng gobyerno ay hindi umubra dahil nga daw sa korupsyon. So kumbaga sa panahon po natin ngayon, yung mga tao na walang kabusugan po, yung iba no na mayaman na pilit pa ring nagpapayaman. So kasi po no, sa mundo natin ito, ang value ng tao ay kapag ikaw ay may mataas na pinag-aralan ka, no, meron kang katungkulan sa gobyerno, marami kang pera, marami kang kayamanan, isang sukatan na ikaw ay mahalaga, no, may value ka sa mata ng tao. Yun po ang realidad, no? At kung wala ka naman, wala ka talaga, mahirap ka, isang duka ka, wala ka pong value, no? Yan po ang talagang nangyayari sa ating buhay. Pero yan na nga ba ang talagang sukatan, no, ng tunay na kalidad ng buhay? Sa totoo lang, okay naman, di ba, kung may pera ka kahit papaano, pero hindi nangangahulugan na kahit nasa iyo lahat ng kayamanan ay yun na ang sukatan ng tunay na quality sa buhay. Meron kasing mayaman nga pero magulo naman ang pamilya. Meron namang yumaman nga pero marami namang inapakan tao. Meron din namang yumaman nga pero galing naman sa illegal na paraan. 'Di ba? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Hesus, no, na kapag ang tao ay greedy o walang kabusugan, walang mangyayari sa kanya. Kaya sabi sa Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Yan po, nung malinaw talaga yan. Hindi talaga sukatan yung kayamanan para yung buhay mo, no, ay maging dekalidad. Isa lang yan. Mas maganda sana kung mayaman ka, tapos hindi ka sakim, matulungin ka, mabait kang tao. Yun po, yun talagang parang perfect, no, na kalidad ng buhay. Kaya 'di ba, kung ano mang meron ka ngayon, malaking kumpanya, magagarang kotse, maraming deposito sa bangko, 'di ba? At kung ano-ano pang mga kayamanan. 'Di ba? Bakit marami pa rin? 'Di ba, kung 'yan ang sukatan, marami pa ring mayayaman ng stress. Marami pa ring mayayaman na nagkakaproblema. At actually, marami rin silang problema kung minsan even yung privacy nila, hindi sila makalabas na mag-isa. Meron sila mga bodyguard dahil nga mayaman sila. Hindi sila pwedeng pag-alagala. Unlike kung simple lang din ang buhay natin, no? Malaya po tayo, no? Malaya tayo na lumalabas, nagagawa ang gusto natin, walang masyadong nakaka-interest sa atin. So, hindi ko sinasabi na hindi po maganda, no, ang maging mayaman. Maganda po, no, ang maging mayaman kung galing nga sa magandang paraan. So ang importante dito, hindi man po tayo mayaman, tama lang, sakto lang. Importante mayaman tayo sa puso, no, yung tumutulong tayo sa kapwa, mabait tayo, no. Yan po ang tunay na kayamanan. At siyempre yung pananampalataya natin at relasyon natin sa Diyos, yun ang isang pinakatalagang kayamanan po natin na hindi kayang sukatan, no, ng lahat ng uri ng kapangyarihan, kayamanan at impluwensya dito sa mundong ibabaw.
Kaya 'di ba, kung hindi mo makontrol ang kayamanan mo, ikaw ang kinokontrol, ay meron kang problema. Mas importante po, no, ang buhay po kesa sa kayamanan. Na hindi ko sinasabing walang kwentang kayamanan, pero ibig sabihin, kung pinapahalagan mo yung lahat ng kayamanan mo, kaya nga 'di ba sabi rin sa Biblia, ang tao ay nasusukat o nalalaman mo kung nasaan yung kanyang kayamanan, nandun ang kanyang ugali. Kaya po ang ipagdasal natin, no, na sana nga yumaman tayo, umasenso sa buhay, pero yung puso natin, no, nasa pagtulong pa rin at nasa ating Panginoong Jesus. So hindi man po tayo perfecto, alam naman natin na marami ring kakulangan sa buhay natin, pero sikapin po natin maging mabuting tao at sundin ang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa ating mga kapatid na nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa kanilang karamdaman. Ipuin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nakakagulo o hindi nakakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, tigit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, lalo na po yung mga nasalanta ng bagyo. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po and God first.